Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave na radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service at ng Voice of America o United States Agency for Global Media. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po, sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bigyan ng parangal ang mga atleta na sumabak sa 33rd Southeast Asian Games o SEA Games. Pangulong Marcos pupunta din ngayong araw sa Cotabato City para sa 7th Bangsamoro Foundation Day. Magbabalita si Alvin Baltazar. Isang homecoming celebration ang inihanda ngayong umaga para sa mga Pinoy athletes na nakilahok sa 33rd Southeast Asian Games na ginawa nitong nakalipas na Disyembre sa Bangkok at Chonburi, Thailand. Ang aktibidad ay nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang magsisimula ngayong alas 10 ng umaga na gagawin sa Foro de Intramuros sa lungsod ng Maynila. Sa nasabing homecoming ay sasabay na din ang pagbibigay parangal at pasasalamat sa mga bayaning atleta na pawang nagbigay karangalan sa bansa. Umabot sa 277 mga kabuoang medalya ang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa nakaraang SEA Games na kung saan 50 ang nakasungkit ng medalyang ginto, 77 ang nakakuha ng silver at 154 naman ang nakakuha ng bronze. Nakakasama ng Pangulo sa okasyon si PACO Chairman Alejandro Tenco, Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senadora Riza Hontiveros nanawagan sa Department of Foreign Affairs na aksyonan ang public attacks ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Narito si Nympha Asuncion. Hinimok ni Senadora Riza Hontiveros ang Department of Foreign Affairs o DFA na umaksyon laban sa public attacks ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ng Senadora ang isang social media post ng Chinese Embassy na nagpapatama kay Commodore J. Tariela kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa liham kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, humingi si Hontiveros ng paglilinaw kung anong hakbang ang gagawin ng DFA para
para masigurong nire-respeto ng mga dayuhang embahada ang tamang diplomatic conduct. Hindi anya dapat na pinapayagan ng anumang embahada na bastusin ng mga opisyal ng Pilipinas na ipinagtatanggol ang soberanya ng ating bansa. Binigyang diin ni Ontiveros na ang mga sigalot sa pagitan ng mga bansa ay dapat resolbahin sa pamamagitan ng formal na diplomatikong paraan at hindi sa pamamagitan ng paninira sa publiko. Ginit ng senadora na ang kawalan ng pagtugon ng ating pamahalaan sa ganitong aksyon ay pwedeng magresulta sa normalisasyon ng dayuhang panghihimasok at pagyurak sa dignidad ng mga institusyon ng Pilipinas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos na ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Food Terminal Incorporated na magbukas ng market para sa sili at munggo. Paliwanag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng Radyo Pilipinas, sang-ayon sa direktiba ng kalihim, maaaring bilhin ng FTI ang 80% ng domestic output ng sili at munggo. Anya layunin nitong matiyak ang presyo para sa magsasaka at mamimili. Pwede sila magpasok into marketing agreements, mga kooperatiba o sa iba pang asosasyon para masigurado nga na merong alternatibong pwedeng bumili at bentahan yung ating mga agricultural products. Inaayos na ng FTI ngayon yung kanilang mga guidelines at yung kanilang mga terms of reference para dito sa gawain na ito. Si Department of Agriculture, DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Business group na nawagan sa gobyerno na samantalahin ang Free Trade Agreement o FTA sa United Arab Emirates. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Hinimok ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCI ang bansa na samantalahin ang nilagdaang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Ayon sa grupo, ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pag-e-export sa mga produktong Pilipino sa gitnang silangan. Sa kanilang statement, sinabi ni FFCCCI President Victor Lim na malugod nila tinatanggap ang paglagda ng Pilipinas sa UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement na kauna-unahang FTA ng Pilipinas sa rehiyon ng Middle East. Ayon sa kasunduan, 95% ng mga produktong ine-export ng Pilipinas sa UAE ay magkakaroon ng preferential tariff treatment na o tuluyang zero tariff. Saklaw din ang kasunduan ng kooperasyon sa mga priority projects tulad ng digital trade, micro, small, medium enterprises, kalakalan, sustainable development at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na basura at walang sapat na batayan ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Erice, walang makitang lohika ang reklamo lalo't binatay lamang ito sa mga news article at walang kalakip na matibay na ebidensya, partikular na tinuligsa ni Erice ang mga alegasyon gaya ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Gayon din ang umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget at ghost flood control project. Anya, walang malinaw na dokumento o direktang ebidensya ang nag-uugnay sa Pangulo sa mga paratang. Violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na hindi rin katanggap-tanggap ang mga alegasyon tungkol sa fitness for office at umano'y paggamit ng iligal na droga dahil hindi ito maaaring patunayan sa pamamagitan lamang ng mga pahayag o artikulo. Dagdag pa niya, hindi rin maaaring maging ebidensya ang testimonya ng kanyang kapatid. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Investigasyon sa flood control anomalies mahigpit na sumusunod sa due process ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Binigyang diin ng Malacanang na mayroong proseso ang batas sa pagpapapanagot sa mga sangkot sa manamaliyang flood control projects. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-angal ni dating Senator Bong Revilla na wala umunang due process sa kaso ng flood control mess. Ayon sa opisyal, normal ang opinyon ni Revilla dahil ganito ang kadalasang depensa ng mga akusado. Gayunpaman, mahigpitan niya ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagsunod sa due process. Ito anya ang dahilan kaya't natagalan ang paghahain ng kaso laban sa mga dawit sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay nito, iginiit ni Castro na ang kaso ni Revilla ay hindi umpisa ng pagpapapanagot sa mga malalaking isda, lalo't marami na anya ang naisyuhan ng warrant of arrest kabilang si Sara Diskaya. Una pa lang pong nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Apat na dating kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan na sangkot sa ghost flood control case sa Sandigan Bayan, nasa kustudiya na rin ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Si Marian Bastasa sa balita. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG na nasa kustodiyan na rin ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang apat na mga dating kawani ng DPWH Bulacan na sangkot sa panibagong flood control anomaly. Ayon sa DILG, bandang 5:35 ng hapon nitong Martes, January 20, nang dalhin sa BJMP facility ang mga PDL na sina Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Domasig at Juanito Mendoza. Kasunod na rin ito ng commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay sa kasong malversation laban sa mga akusado. Una na rin dinala sa naturang pasilidad si dating Senador Bong Revilla na kapwa nila akusado sa kaso. Tiniyak naman ng DILG na nasunod ang standard operating procedures sa pagtitine sa mga akusado. Una na rin itinakda ng Sandigan Bayan ng arraignment para sa mga akusado sa darating na Biyernes, January 23. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa mga naninirahan sa Extended Danger Zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Ayon kay PHIVOLC's Director Dr. Teresito Bacolcol, dapat magkaroon ng heightened vigilance o maging alerto ang mga nakatira sa Extended Danger Zone na 7 kilometro mula sa bulkan. Aniya, dapat na handa silang lumikas anumang oras sakaling itaas sa ika-4 na alerto ang Bulkang Mayon. Those living beyond the permanent danger zone, dapat may heightened vigilance din sila kasi kapag i-raise natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. So, kaya dapat handa silang lumikas anytime.
Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang paghahatid serbisyo ng Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng Katarungan Caravan na dinala sa Palayan City, San Nueva Ecija. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi ni DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez na pinangunahan ito ng DOJ Action Center, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aniya, naghatid sila ng libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyong gobyerno kagaya ng pagpaproseso ng National Bureau of Investigation o NBI clearance, Philippine Statistics Authority o PSA civil registry documents at national ID. Tumulong din sa proyekto ito ang lokal na pamahalaan ng Palayan City at ang Integrated Bar of the Philippines Nueva Ecija Chapter. Ang Katarungan Caravan ay isa sa mga flagship program ng DOJ sa ilalim ni Justice Secretary Frederick Vida na alinsunod sa plataforma ng Bagong Pilipinas na naglalayong gawing mas mabilis at praktikal ang paghahatid ng katarungan sa bawat Pilipino. Department of Justice, DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang mga hakbang na ginagawa ng National Privacy Commission para wakasan ang mga illegal na online lending ayon kay NPC Deputy Commissioner Attorney Jose Bellarmino. Katuwang nila ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Justice o DOJ, Securities and Exchange Commission o SEC, Department of Information and Communications Technology o DICT, Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC, at Philippine National Police o PNP sa pag-iimbestiga sa mga inihaing reklamo ng mga biktima ng illegal online lending. Babala ni Deputy Commissioner Bellarmino, isa sa mga senyales na hindi na dapat ituloy ang paghiram online ay kung hinihingi nito ang permiso na ma-access ang inyong phone book at photo gallery. Kapag po kayo ay uutang sa isang online lending app, isa pong sign na wag nyo na pong ituloy ay kapag hinihingi po yung permiso nyo para ma-access po yung inyong phone book at ang inyong photo gallery, no? At hinihingi yung consent nyo for everything. Ibig sabihin, bibigyan sila ng permiso para ma-access yung telepono nyo. At doon po kasi yung ginagamit nilang pamamaraan para makapag-debt shaming, no? Or makapag-contact sa mga taong hindi naman dapat kinokontak. National Privacy Commission o NPC Deputy Commissioner Attorney Jose Bellarmino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukala para ibalik ang integridad ng party list system isinusulong ng Party List Solon. Balita mula kay Kathleen Forbes. Naghain si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ng panukalang batas na layong ibalik ang integridad ng party list system at pigilan ng pang-aabuso rito ng mga oportunista at political operators. Sa ilalim ng House Bill 7205 o ang Totoong Party List Act, aamyenda ng Party List System Act at ipagbabawal na maging party list nominee yung mga may kamag-anak na incumbent elected officials hanggang 4th degree of consanguinity or affinity o yung mga naging government contractor o may kamag-anak na kontratista hanggang 2nd degree of consanguinity or affinity naman. Magkakaroon din ng mandatory evidentiary public hearings sa COMELEC upang patunayan kung ang mga party list group at kanilang mga nominee ay tunay na kumakatawan at kabilang sa sektor na kanilang nire-representa. Nililinaw rin ng panukala ang mga kwalifikasyon at schedule na nominasyon upang masiguro na ang mga nominee ay bona fide members ng kanilang partido at sektor at hindi lamang political substitute. Magkakaroon din ng bagong batayan para sa kanselasyon ng rehistro ng party list na manifest failure to represent o yung pagkabigo na magpasa na hindi bababa sa 50% ng mga panukalang batas na may direktang kaugnayan sa sektor na kanilang kinakatawan bawat kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
National Decongestion Summit sisimulan na ngayong araw. May report si Lawrence Tanhoco. Aarangkada na ngayong araw sa Metro Manila ang ikalawang National Decongestion Summit sa pangunguna ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC na binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice at Department of Interior and Local Government. Layo ng 3 araw na aktibidad mula Enero 21 o ngayong araw hanggang 23 taong 2026 na paigtingin ng mga hakbang para sa pagpaluwag ng mga piitan sa bansa. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin ng summit ang pagsasama o unification ng Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology sa isang integrated correctional system alinsunod sa Nelson Mandela Rules. Bibigyan din ang restorative justice ang pagpapabuti sa kalkulasyon ng Good Conduct Time Allowance o yung GCTA para sa mas mabilis na pagpapalaya at mahalagang papel ng mga law students sa decongestion effort sa pamamagitan ng Clinical Legal Education Program. Isang makasaysayang bahagi ng programa ang pagbibigay ng boses sa mga kasalukuyan at dating persons deprived of liberty o PDL sa pagbalangkas ng mga polisiya upang masiguro na ang reforma ay akma sa tunay na karanasan sa loob ng mga pasilidad. Inaasahang magtatapos ang summit sa paglagda ng Declaration of Continuing Commitment upang pagtibayin ang dedikasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa makatao at epektibong sistemang pangkatarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang paunahing balita, tiwala ng mga overseas Filipino worker o OFW. Ito ang itinuturong dahilan ng paglago ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Trust Fund. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na umakyat din kasi ang membership ng OWA nitong taong 2025. Mula sa 2 milyon ng taong 2024, naging 2.6 million na ito sa taong 2025. Samantala, umakyat ang OWA Trust Fund mula sa 20.3 billion noong 2024, pumalo ito sa 21.3 billion noong 2025. Wala pong iba siguro kundi Sir Ray sa tiwala ng ating mga OFWs, ang mga active members po ng OWA. Sir Ray, umakyat din po kasi ang membership or active membership ng OWA last year po from 2 million ng December 2024. Ngayon po, nagtapos ang taon ng 2025, 2.6 million po, Sir Ray, ang active members ng OWA. At dahil po dyan, umakyat din po, of course, ang ating OWA Trust Fund na siya namang pera ng ating mga kababayan. Overseas Workers Welfare Administration, OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ligtas na ang overseas Filipino worker o OFW sa Hong Kong na nag-viral ang video ng pang-aabuso sa kanya. Kinumpirma ito ni Overseas Workers Welfare Administration, OWA Administrator Attorney Admin Kaunan sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa update ng OWA, sinabi ni Kaunan na nagpasya ang naturang OFW na maiwan sa Hong Kong at maghanap ng ibang employer. Tiniyak naman ni Kaunan na laging handa ang OWA na magbigay ng tulong sa mga distressed Filipinos sa ibang bansa. Siya po ay safe, no? Of course, meron tayong, ang DMW po ay merong temporary accommodations, no? Na mine-maintain sa Hong Kong para sa ating mga distress na OFW po, no? So, nag-undergo po siya, of course, ng una po, dinala siya sa ospital, no? Ngayon po, nasa shelter siya. Pero, as per the latest po na usap ng ating mga kinatawan sa Hong Kong with OFW alias Bernadette, ang kanyang decision is, is mag-file ng complaint, but at the same time, magstay sa Hong Kong at maghanap ng ibang employer. Ayun. So, yan po ang pinaka-latest. But, I want to assure everyone po, of course, our Migrant Workers Office, no, led by our Labor Attaché, Cesar Chavez, ang ating OWA Welfare Officer na nandun,
si Marilu Sumalinog, si Malu, tinutulungan siya, no, and she's very safe na nasa shelter na natin, nasa shelter na ng gobyerno. Overseas Workers Welfare Administration, OWA, Admin Attorney Patricia Yvonne Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang mag-aproba ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng pagtaas sa pondo ng benepisyong medikal para sa mga miyembro ng ahensya. Bukod pa rito, pinasimulan na rin ang paghahatid ng alagang OWA sa mga probinsya. Sa programang Global na Tayo, masayang ibinalita ni Kauna na bukas na ang Yakap at Gamot Butika Clinic sa Region 2, partikular sa Tugigaraw. Isusunod na rin anya ang Region 3, Region 4A, Region 6, Region 11 at iba pa. Ang sagot dito na OWA, magpapa-approve din kami, Sir Ray, ng pag-akyat na medical benefits para sa ating mga miyembro ng OWA. And on top of that, Sir Ray, kakabalik ko lang po galing Tugigaraw. Binuksan natin, nung nagbukas po tayo ng alagang OWA, Yakap at Gamot, Butika at Clinic dito sa NCR, ang hiling ng mga tao i-roll out sa probinsya. Sabi ko, syempre part yan ng plano. Nangyari na po yan, Okay. kahapon, Sir Ray, on the part of Region 2. We opened our alagang OWA, Yakap, Clinic at Butika sa Region 2 po sa Tugigaraw. At sunod na po dyan, Ma'am Vilma, sunod na rin po dyan sa 4A, sa 3, sa 6, sa 12 at sa iba't iba pang mga rehiyon natin. Overseas Workers Welfare Administration, OWA, Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining ngayong Pebrero ibinahagi ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Magbabalita si Mary Rose Rosero. Sa darating na buwan ng Pebrero ay muling magniningning ang bansa sa pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan at pagdiriwang sa kasiningan at pagkamalikhain ng mga Pilipino para sa gaganaping pambansang buwan ng sining mula sa pangunguna ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining sa pamamagitan ng Subcommission on the Arts at ng Conrado Ladislao Alcantara Foundation. Dumalo sa ginanap na press conference and stakeholders launch si NCCA Chairman at Executive Director Eric Zerudo, Subcommission on the Arts Commissioner Lordinio Vergara, Intramuros Administration Administrator Attorney Joan Padilla at si Miss Universe 2018 at NCCA Arts Ambassador Catriona Gray. Narito ang pahayag ni NCCA Chairman at Executive Director Eric Zerudo. Isa sa mga bunga ng pagtutulungang ito ang muling pagsigla ng mga pagtatanghal sa Intramuros sa pamamagitan ng Sentro Entablado. Simula ngayong taon at sa buong taon, magkakaroon na ng tuloy-tuloy na performances sa loob ng Intramuros. Mga konsyerto, koro, rondalya, mga pagtatanghal ng teatro at sayaw at iba pang anyo ng sining. Hindi lamang ito mga lugar na maganda sa litrato, ito ay mga espasyong buhay, humihinga at patuloy na lumilikha. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ay diyan po ang ating nakalap ng mga national news ang tabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Isinagawang Advanced Artificial Insemination Training ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, inaasahang makakapagpataas ng AI efficiency sa Ilocos Region. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Sa Department of Agriculture, Philippine Carabao Center o sa DAPCC at DIMSU at lalon man papaligwas at dunong nasari artificial insemination o AI technician pen narisulba sa abuban panpapadakal na saray duwag. Sa isang pluran pinilin AI technician manlapud la Union tan Pangasinan sunan sumpal ng ikalabin anam ya Enero 2026 at advanced training on pregnancy diagnosis and artificial insemination to water buffaloes. Ununod si Reynaldo Panada, GIP Coordinator ya DAPCC DIMSU sa training at sa kaya estratehiya yan napalapnab so itataluna na artificial insemination dyan sa aray lugar ya sakop ya center. In kwantuan sa aray mamaaligwas ya teknika asingasay ovarian palpation so makatulong piyan na amtaan no dinan iran duwag so maong parad estro synchronization sa kaya critical akudang at matalunan panagpadakal ya duwag. Diyan panagmaglay ya duwamplo tanduaran agaw ya panangipasal ibangat iray diskusyon ni pakar at anatomy tan physiology ya sistema ya panag-anak na duwag kaibalay hands-on ya panagpasal at manual ya ovarian palpation tan say pangusar ya ultrasonography para masuston reproductive assessment. Malalapud RP Dagupan City, Pangasinan, ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Statistics Authority o PSA Mountain Province COS JO workers magiging miyembro na ng Social Security System o SSS sa ilalim ng Kasangga program. Magbabalita si Donna Cawisbalyo ng RP Bontok. Manamnama nga agnumar iti benepisyo ti Social Security System wenno SSS dagiti contract of service ken job order workers ti Philippine Statistics Authority wenno PSA ti Mountain Province iti sidong ti Kasangga program ti SSS. Daytoy ket kalpasan ang napirmaan ti Memorandum of Agreement wenno MOA iti nagbaetan ti SSS Bontoc Branch ken ti PSA Provincial Office iti napalabas alawas. Pinirmaan da SSS Bontoc Branch Head Michael Pinlac ken PSA Chief Statistical Specialist Jerry Santos Timowa. Sigon ken ni Pinlac babaan iti katulagan agbalinto ang miyembro ti SSS dagiti COS ken JO workers ti PSA iti probinsya ken makaawat danto kadagiti benepisyo iti sidong ti Kasangga program. Karaman dito iti SSS coverage amang tulong kadakwada iti tiyempo ti panagsakit, maternity, disability, panagretiro, ken ipupusay. Maibilang met iti partnership ti information campaign, panagrehistro ken membership compliance, tapno mapapigsa ti inclusive social protection para kadagiti empleyado ti gobyerno. Manipod dito'y Bontoc siya ni Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Road right-of-way clearing ipinatupad sa harap ng bagong Tabuk City Public Market. Si Renzi Ruwaki ng RP Tabuk sa balita. In patungpal ti City LGU Tabuk ti road right-of-way clearing, iti sango ti baro nga palengke ti syudad ditoy Bolanao. In wayat dito alawas ti clearing babaan ti road right-of-way task force may basar ti lokal nga ordinansa. Sigun ti lokal na gobyerno adda dagiti pagtagilakwan kan residente nga nakasakop iti lote ti gobyerno partikular ti Silao Street, Purok 4, Bolanao, Maine. In pakamo ni City Mayor Darwin Estaniero nga mandato ra iti gobyerno anasken nga surutan para iti seguridad ti publiko. Dinakamat pa iti alkalde nga sakbay iti road right-of-way clearing napakamuan pa nga imuna dagiti maseknan. In paluwag na pay nga si asinuman nga mangisubli tinaikat nga istruktura kaya't mamulta wenno makaswan. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Ruwakin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Proposed 2 billion pesos deep water port sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro isinusulong. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinusulong ng Department of Agriculture Philippine Fisheries Development Authority ang pagpapatayo ng proposed 2 billion pesos deep water port sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon sa opisyal na pahayag ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. sa kanyang naging pagbisita sa probinsya, ang pagpapatayo ng deep water port ay makapagpapababa ng logistic cost at magpapabilis ang daloy ng agri-products sa pagitan ng Mindoro, Luzon at export markets. Kasama rin aniya sa proyekto ang finger pier, modern fish market, cold storage, ice plants, warehouses, wastewater treatment facilities, solar power systems at reefer vans na makapagpapabawas ng post-harvest losses. Inaasam magdudulot ang proposed deep water port na mas abot kayang pagkain at mas mataas na kita sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagong komisyon na City Health Medical Complex magiging one-stop shop sa primary health care ng Puerto Princesa. Magulat si Goody Sersagat ng RP Palawan. Pasanag Puerto Princesa City Health Officer Dr. Ricardo Panganiban nga mamaybong one-stop shop nga lugar ang City Health Medical Complex sa Barangay Santa Monica nga in-commission din. Bakunta na ang tanan nga serbisyo ay ang City Health Office o CHO ay makikita rin sa sambat nga complex pareho ang medical and dental check-up, prenatal check-up, x-ray, ultrasound, animal bites, igi pa pang serbisyo nga isiserbi ang CHO nga dati ay belag nga lugar. Digerenday po proseso ang mga medical certificate, death certificate, igi pa pang mga dokumento. Ing paulampay panganiban nga yaka program akreditada ang CHO animan agabot sanda ra ribring pagkakonsulta sa tanan nga mga miyembro ang PhilHealth. Ang Puerto Princesa City Health Medical Complex sa isarang primary health care nga pasilidad nga mi katayo ang magpaagapan ang mga ing papasinti ang mga tao. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Calbayog City, pinarangalan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 sa kahusayan sa disaster preparedness. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog.
Ginpasidunggan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Region 8 sa pagpangunangan koordinasyon sa Office of Civil Defense Region 8 ang syudad San Calbayog sa plaque of recognition como pagkilala sa marigon nga panindugan sa pag-andam kontra sa kalamidad. Ginkilala ang syudad tungod sa epektibo nga pagpapatuman sa risk-informed planning, pagpauswag sa kapasidad sa mga disaster responders ngan maupay nga mekanismo san koordinasyon nga mga pitad nga nagpapakusog sa kaandaman san komunidad ug nagkokontribuwer sa pag-iban san tarahog matikang sa kalamidad. Ginhatag an pasidungog durante san Kabaskog Recognizing Champions in DRRM kakulop Enero 20 sa Radiant Hotel, Tacloban City. Formal nga ginkarawat an plake ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Sandro Daguman sa ngaran san gobyerno lokal san Calbayog. Ginpapamatud-an san pagkilala an padayon nga pangalimbasog san syudad nga atamanon an katalwasan ngan karigon san mulupyo kontra sa mga kalamidad ngan emerhensya. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Spring-based community water source project itinurn over sa isang barangay sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gipangunahan sa Tandag City Government Officials and Employees Multipurpose Cooperative ang gipaygayon nga turnover and acceptance ceremony sa Spring-based Community Water Source Project dito sa Sitio Puog, Barangay Maitom, sakop sa siyudad sa Tandag, probinsya sa Surigao del Sur. Ang maong kooperatiba may nanguna og nagsilbing funding partner sa maong proyekto ubos sa Co-op Kapatid Program. Gipatuman kini pinaagi sa pakigalayon sa Maitom Agriculture Cooperative uban ang suporta sa mga opisyali sa barangay ug sa School Parent Teacher Association. Ang maong proyekto nagtumong sa paghatag og luwas ingon man maluntarong supply sa tubig alang sa mga estudyante nga indigenous peoples kun IPs ug sa tibuok komunidad. Pinaagi sa mong inisyatiba, napakita ang paghatag og bili sa papel sa kooperatiba dahil sa paghatod sa mga serbisyo sa lokal nga pagamahanan ubos sa liderado ni City Mayor Roxanne Pimentel nga nagpaligon sa dedikasyon sa syudad alang sa kayuhan sa mga IPs ug sa kinatibuk-ang kalambuan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kick-off ng MRSIA 2026 sa Hulo naging matagumpay. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo. Mumpaatin mo naman adlaw sa paglanggit ang mga kabataan na walsakit sampal ito measles rubella supplemental immunization activity ito MRSIA 2026 hapasisil sin holo sin pichang putagsiyam simbulan January hatahon niyan amon magsudkalang gitani mga bata umul-unom sampay pakayman tagsiyam bulan apaguhanan sin rural health unit sin holo pia ang kick-off activity hakalo municipal gymnasium mamintiya oran sin mga bata-bata daycare haduang-duang barangay bangdunun kan rufay de pihapas public health nurse in RJ Holo, Mariaw, iwan mayroon ni hinanggagat hapang abi-abi nila pakamumasan si mga bata hapag pananggit hanasabot sakit. Sinadlawis ninyo nagpakitari sa simpanukuhin Holo LGU hapaguhan na ni Mayor Edsrick Cutan damikin namin si taray sabi na nga IPHO Suluwa pag nakuraan ni Dr. Namir Jikiri iban sindeng nga DOH Region 9 ni Atty. Timothy E. Galvez. Ini Marcia, lumukay pipitsang putag 2 simulan February bilang bahagi sin Tuy-Tuy campaign sinabalita asupay malapas si mga bata kasakit sa Paliban, Robelia. Dahil nga RP Holo, nulita sa Chilkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nananatiling optimistiko ang isang ekonomista na makaka-recover ang Balance of Payments o BOP ng Pilipinas ngayong taon. Ginawa ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort ang pahayag matapos na maitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang $827 million na BOP deficit ng Pinas noong Disyembre. Mas mataas ito kung ihahambing sa $225 million noong Nobyembre at nagdala sa kabuang taong deficit na $5.7 billion. Sa kabila ng nasabing setback, tiwala si Ricafort na ang kabuang kalakal ng bansa sa buong mundo ay kayang mabawi ngayong taon. Anya, malaking tulong dito kung mas mapag-iigi pa ng bansa ang mga anti-corruption measure at iba pang reforma na magpapahusay sa governance standards ng Pilipinas. May ambag din anya sa BOP recovery kung mababawasan ang geopolitical risk sa gitnang silangan, partikular sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kung matutupad ang mga ito, inaasahan anyang pagbebenepisyuhan din ito ng Gross International Reserves o GIR ng bansa na sa ngayon ay nakatindig sa $110.8 billion hanggang noong Disyembre. Una lang sinabi ng BSP na ang reserves ng bansa ay sapat upang punan ang 7.4 na buwang importasyon ng mga produkto at serbisyo. Ang figura ay mas mataas pa sa international standards na 3 hanggang 4 na buwan. Sa huli, sinabi ni Ricafort na ang mas malakas na BOP at JR figures ay makatutulong upang suportahan ang piso, mapagaan ang epekto ng speculative pressures at mapalakas ang external position ng bansa, mga pundasyong susustine sa investment grade credit ratings ng Pinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nabuhayan ng kumpiyansa ang automotive sector sa bansa buhat sa ginawang paglilinaw ng pamahalaan hinggil sa pondo ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program. Sa pahayag na inilabas ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI, ikinalugod nito ang ginawang pagtitiyak ng gobyerno, partikular ng Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance o DOF at Department of Trade and Industry o DTI patungkol sa alokasyon para sa CARS. Ayon sa CAMPI, ang pagplansya sa issue ng CARS incentive funding ay nagbigay optimismo sa kanilang hanay at muling nagbalik sa sektor na maging on track sa pangmatagalang investment planning. Inahayag din ng grupo ang suporta nito sa inaantabayan ng Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE program at nangakong ipagpapatuloy ang pakikipagtulungan sa pamahalaan at sa industry
partners. Ang CARS ay programa ng pamahalaan na layong makahikayat ng dagdag na pamumuhunan sa lokal na produksyon ng automotive parts, bagay na magpapalakas sa competitiveness ng industriya. Nagkaroon ng issue sa programa nang isama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng vetoed items ng 2026 national budget ang 4.32 billion pesos na alokasyon para rito. Sa kanyang veto ng lagdaan ng 2026 national budget, sinabi ng Pangulo na layunin ng hakbangin na limitahan ang unprogrammed appropriations, bagay na siyang madalas pinagsisimulan ng misuse discretionary spending. Itong Lunes, nilinaw ng DBM, DOF at DTI na sa kabila ng pag-veto sa alokasyon ng CARS ay may nakatabi pa ring pondo para rito. Siniguro rin ng tatlong ahensya na prioridad pa rin ng pamahalaan ang pagsuporta sa automotive industry na anilay nagdadala ng mga bagong trabaho, nagpapaunlad ng teknolohiya at nagpapalago ng industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig pa ng Civil Aeronautics Boards o CAB ang ikapitong sunod na buwan ng pagpapanatili ng Level 4 na fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay extra fee na ipinapataw ng airline companies bukod sa base fare. Ito ay para makover ang dagdag na gastos buwat sa volatility o malakihang galaw sa presyo ng fuel. Sa abiso ng GA o CAB, sinabi nitong magpapatuloy ngayong Pebrero ang fuel surcharge na naglalaro sa 117 pesos hanggang 342 pesos para sa domestic flights, habang 385 pesos at 70 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos para sa international flights. Ang baryasyon ng singilan ay nakadepende sa distansya ng nasabing flights. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcillo, kailangan magsumite ng aplikasyon ang mga airline company kung nanaisin nilang mangolekta ng fuel surcharge. Ang deadline ng aplikasyon ay bago o sa unang araw ng effectivity period ng nasabing rate. Matatanda ang Agosto ng 2025 nang unang inimplementa ng CAB ang Level 4 fuel surcharge. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas lumawig pa ang renewable energy portfolio ng ACEN Corporation buwat sa pagpapagana ng 60 megawatt na solar farm nito sa San Manuel, Pangasinan. Ayon sa energy platform ng Ayala Group, sinimulan ng paganahin nitong Lunes ang 2.8 billion peso na San Manuel Solar Farm para sa mas pinalakas nilang energy capacity. Binubuo ang nasabing solar farm ng nasa humigit 100,000 solar panels na kayang makalikha ng aabot sa 94 gigawatt hours na kuryente kada taon at mapailawan ng nasa 55,000 kabahayan. Direkta na rin nila itong nakakonekta sa National Grid Corporation of the Philippines patungo sa 69 kV San Manuel substation, koneksyong sisiguro sa episyente at maaasahang supply ng renewable energy sa nasabing grid. Ang San Manuel Solar Farm ay bunga ng acquisition ng ACEN sa Sinokalan Solar Power Corporation noong 2022. Una nang sinabi nito na may potensyal ang nasabing pasilidad na makalikha ng aabot sa 100 megawatts na kuryente. Sa ngayon ay mayroon ng kabuuang 7 gigawatts na attributable capacity ang ACEN sa kanilang energy portfolio na target pa nilang mapalawig sa mga susunod na taon bilang kanilang commitment sa renewable energy targets ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Enero 21 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 48 centavos, 38 centavos sa Japan yen,
46 pesos and 34 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 55 centavos sa China yuan, 7 pesos and 63 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 93 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 74 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 99 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 86 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya pa lang makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit to sports balita, unahin natin ang tennis. Tuluyan nang natapos ang kampanya ng
Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa Australian Open matapos na mabigong makaabante sa doubles event nitong Martes. Umabot sa 3 sets ang palo ni Ayala, katambal ang Brazilian player na si Ingrid Martins, ngunit nadomina ng tandem nina Magda Linette ng Poland at Shuko Ayama ng Japan. Ang sets ay 7-6, 2-6 at 6-3. Bago ang doubles, unang napayokod si Ayala ng American opponent na si Alicia Parks noong Lunes, dahilan para tuluyan na itong mag-exit sa singles event. Dahil sa napaagang uwi mula Australia, inaasang makahahataw ang world number 49 na si Ayala sa WTA 125 Philippine Women's Open sa susunod na linggo, kasama ang co-wildcard player at 18-year-old Filipino standout na si Teniel Madis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, update muna tayo sa ASEAN Para Games. May 2 ng gintong medalya ang Pilipinas mula sa nagpapatuloy na 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Miyerkules ng umaga nang masikwat ni Paralympian Gary Behino ang kauna-unahang gold medal ng bansa sa men's 400-meter freestyle S6 ng para-swimming. Nakuha nito ang first place buhat sa naitala nitong 5 minutes at 32.08 seconds, ang bago nitong record sa nabanggit na event. Bukod kay Behino, gintong medalya rin ang nasungkit ng Pinoy para-swimmer na si Ernie Gawilan nang pagharian nito ang men's 400-meter freestyle S7. Nakalawit ito ng ASEAN Para Games veteran buhat sa naitalang 5 minutes at 2.39 seconds na sa 20 segundong malayo kung ihahambing sa Singaporean bet na tumapos ng silver. Samantala, bukod sa para-swimming team, nakapag-uwi naman ng silver medals ang national men at women's 3x3 basketball teams nang mapayoko ng host country Thailand sa kani-kanilang match. Unang sumalang ang Pinoy Lady Warriors sa pangunguna ni Patricia Camille Castro kasama ang teammates na sina Rebelin Aniban, Jean De Los Reyes, Lorna Lilagan at Cecilia Wells kontra sa Thai opponents. Binigay ng Filipina para athletes ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit bigong mahabol ang lead ng host country. Nagtapos ang laban sa score na 12-5 pabor sa Thailand. Sa sumunod na match, natapos din sa silver ang kampanya ng Philippine men's 3x3 team nang maungusan ng Thailand sa puntos 20-13. Magandang gameplay rin ang ipinamalas ni na Alfie Cabanyog, Janil Cañete, Fel Lander Dawal, Anthony Aiz de Mesa at Kenneth Christopher Tapia, ngunit sadyang kinapos lamang buhat sa matinding opensa ng kalaban. Bagaman bigong maabot ang gintong medalyas, ay kapwa masaya ang dalawang koponan mula sa kanilang naging performance sa biennial meet. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tatayong bagong coach ng Phoenix si dating Converge assistant mentor at current College of St. Benilde trainer Charles Chu. Ito ang inanunsyo ng Fuel Masters nitong Martes matapos na formal na tanggapin ni Chu ang alok na pangasiwaan ang koponan. Sa bukod na po sa kanyang social media account, kinumpirma ni Chu ang pagtapik sa kanya ng Phoenix, kalaki pang paghahayag ng excitement sa bago niyang assignment. Sa kabila nito, iginiit ng 37-year-old mentor ang pananatili pa rin niya sa poder ng Blazers sa NCAA. Hindi pa tiyak kung anong magiging role na lamang ni Chu sa Benilde, lalo't may umiiral na rule sa PBA at NCAA na pumipigil sa sabayang pagiging head coach sa professional at collegiate level. Sa pag-assume sa kanyang bagong karera sa Fuel Masters, susubukan ni Chu na baguhin ang takbo ng laro ng Phoenix na tumapos lamang ng 3-8 record sa Philippine Cup. Tatangkain din itong timplahin ang line-up na binubuo ng ilang veterano at rising players gaya nina Jason Perkins, Richie Rivero, Kai Balyungay at Tyler Tio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa skateboarding naman, patuloy ang pamamayagpag ng Filipina skateboarder na si Maisel Paris Alegad sa world stage buhat sa panibago na namang karangalan na naiuwi nito kamakailan. Nasungkit kasi nito ang first place ng pataubin ang iba pang foreign opponents sa Women's Park event ng DC Concert Line Pro Series sa Argentina nitong weekend. Sa opening rounds ay impressiveng performance na agad ang ipinamalas ng Filipina skateboarder dahilan para maparampa nito ang sarili sa finals at tuluyang masilat ang champion title. Sa social media agad na pinasalamatan ni Alegad ang fans maging ang mga kasamahan at pamilya na sumuporta sa kanya. Bago ang paglawag sa Argentinian tourney, una nang nagkampiyon ang 11-year-old skateboarder sa Exposure Skate Women's Bowl Open Pro sa California noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nasundan naman niya ito ng gold medal sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong Disyembre matapos pagbidahan ang Women's Skate Park event. Bukod sa pagiging isa sa pinakabatang SEA Games medalist, nauna na rin itong nag-stand out sa 19th Asian Games sa China kung saan siya ang pinakabatang miyembro noon ng national team sa edad na 9 na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ang mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. VOG.
Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VAG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VAG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May kasamang manager o mom at manager itong si Heart Evangelista sa kanyang pagrampa muli sa Paris Fashion Week. Oo, kasama niya ang kanyang mommy na si Cecilia Ongpauco. At ala The Devil Wears Prada ang naging concept ng announcement niya sa pagrampa sa sikat na fashion event sa France. Makikita nga sa isang video ang isang clip ni Heart at ng kanyang mommy na naka-glamour habang nakatayo sa tila isang elevator na hinabol nung akmang magsasara na ito. Sa kantang Vogue ni Madonna, ang clip ay isang parang tribute sa elevator scene ng pelikula noong taong 2006 na nagpapakilala kay Meryl Streep bilang ang mahirap pasayahin na si Miranda Priestley, ang chief editor ng fashion magazine na Runway. Post ni Heart, quote-unquote, "Momager has entered the chat. Welcome to PFW, #Paris Fashion Week." Bago ang naging rampa sa Paris Fashion Week, bumisita muna si Heart sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI Pediatric Ward bilang bahagi ng kanyang patuloy na advokasya. At sa kanyang pagdalaw, ibinahagi ni Heart ang kahalagahan ng pagkalinga sa mga batang patuloy na lumalaban para sa kanilang kalusugan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, panalo kung panalo ang trailer ng pelikulang The Loved One starring Ann Curtis and Jericho Rosales with Catriona Gray. Showing na pala ang naturang pelikula sa February 11. Parang kakailanganin ang tissue sa panonood ng pelikulang ito dahil ang target market ay matured kaya inaasahang kikita ito sa takilya. At pagkatapos ng 2025 Metro Manila Film Festival ay ang local adaptation pa lang ng 2012 South Korean romantic fantasy film starring Song Joong Ki at Park Bo Young ang ipinalabas sa mga sinehan starring Robin Angeles at Angela Muji, a werewolf boy. Ramdam daw ang chemistry ng Rab Gel sa nasabing pelikula. Approve ang produksyon pero hindi gaanong humataw sa takilya. Anyway, iba nga raw ang market ni Ann at Echo, mukhang may mga datong matured nga. Parang additional factor din ang special role ni Catriona sa The Loved One upang panoorin ang pelikula.
Ang The Loved One ay sa direksyon ni Irene Emma Villamor na sinusundan ng kwento sa muling pagsasama ng dating magkarelasyong sina Ellie at Eric isang dekada matapos ang kanilang paghihiwalay. Balik tambalan ito nina Jericho at Ann after 15 years. Sa Green Rose pala sila huling nagkatrabaho habang si Catriona ay kumbaga ito ang magiging kanyang acting debut. May announcement na ang Cornerstone Studios at Viva Films na maaaring mag-pre-book ng mga tiket para hindi napipila ang mga gustong manood sa February 11. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side ni Milo Junela, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.